The Office of the Ombudsman has provided fresh updates on some of its highest profile investigations, including the review of the 2019 SEA Games case and the status of several anti-corruption probes involving prominent public officials. And for the latest developments, we go live to mobile journalist Arles De Los Santos. Arles, what's the latest updates from the Ombudsman? Denise, kanina ngang hapon ay nagsagawa ng press conference si Ombudsman Boying Remulla mismo kung saan ayon sa kanya ay iaakit na sa preliminary investigation ang ilan sa mga dinidinig nilang reklamo dito kaugnay sa mga tinaguriang ng contractors. Ito yung mga mambabatas na mayroon umunong koneksyon sa mga construction companies na kung saan nga mayroon daw itong posible na conflict of interest. Kasama dyan sa mga itataas na sa malapit na sa preliminary investigation ay ang kareklamo kina Tarlac 2nd District Representative Christy Angeles at Pampanga 3rd District Representative Don Gonzales at gayon naman, linggo na lang din daw ang hihintayin bago naman isalang sa preliminary investigation ang reklamo kay Construction Workers Solidarity Party List Representative Erwin Garjola. Kabukod dyan, Denise, matatandaan natin na nitong mga nakarang araw ay inanunsyo ng Malacanang na mauupo nga or magkakaroon ulit ng posisyon sa gabinete si dating Department of Budget Management, Secretary Amena Pangandaman, kung saan tinanong natin kung does this mean na hindi na rin siya iimbestigahan o lusot na ba siya doon sa mga reklamo sa kanya. Pero ayon sa Office of the Ombudsman mismo ay kasama pa rin siya doon sa universe ng kanilang personalities na mga iniimbestigahan. At para nga masigurado raw na hindi na mauulit yung mga questionable insertion at pagmamalabi sa ating budget ay sumulat na ang Office of the Ombudsman sa DBM na humingi ng kopya ng proposed budget ni Pangulong Bongbong Marcos para makita raw nila kung ano-ano ang mga i-insert dito. Denise. Arles, yung term na ginamit ni Ombudsman Remulla is he's very close or the office is very close to filing those plunder charges. Pero ano yung reaksyon niya doon naman sa mga kritisismo na mabagal daw yung takbo ng investigasyon? Denise, para kay Ombudsman Boying Remulla ay marami silang kaso na dinidinig dito or reklamo rather na dinidinig dito at actually may mga nakatakda naman ng mga abogado at mga kasama or kasapi ng Office of the Ombudsman na sumisilip sa mga yan at pati yung mga tanong na kung meron daw mga tinatarget mula sa minority ay hindi raw totoo yan dahil wala raw sinisino ang Office of the Ombudsman. Then kanina diretso na sinagot nga ni Ombudsman Boying Remulla at sinabi yung word na very close na raw yung kasong plunder kay dating House Speaker Martin Romualdez kaugnay nga sa mga alegasyon na ito umano ang mastermind sa malawakang korupsyon at anomalya sa flood control scandal ng ating pamahalaan na kung saan umaabot nga raw sa 56 billion pesos ang nakuha nito mula sa umano'y kickback scheme. And again, Arles, ano ba yung nag-prompt dito sa investigation ng Ombudsman dun sa 2019 SEA Games case? Dahil alam naman natin na back then, yung complaint against Public Works Secretary Vince Dizon had been already dismissed years ago pa. Inutusan na actually, Denise, ni Ombudsman Boying Remulla ang opisina na kung maaari ay silipin nga yung mga reklamo na inihain sa Office of the Ombudsman kaugnay nitong 2019 na SEA Games na ngayon ay isa-isa at dahan-dahan na naman ngang nabubuksan. Ayon kay Ombudsman Boying Remulla, pwede daw nilang silipin yan dahil so far walang double jeopardy na mangyayari dahil wala naman daw nakasuhan noon at yung nabasura naman kay nareklamo ni Dizon ay nasa complaint level pa lamang hindi pa umabot sa hukuman So marami pang pwedeng mangyari pero nakadepende yan syempre sa pagtitimbang ng Office of the Ombudsman kapag nakita na ang mga papel. Pero Arles, given that this case is already 7 years old, may nagbigay ba sila ng timeline for, let's say, the completion? At are they looking into requesting new witnesses or maybe gathering new evidences pertaining to this case? So far, wala namang nabanggit na ganyan si Remulla, Denise, at sinabi lang na he has asked his staff to get the whole file from 2019 to see. At yun pa lamang yung kanyang nabibigay. Walang timeline and any other steps na posible pang mangyari. And what is the update right now, Arles, doon naman sa obstruction of justice case against Senator Alan Peter Cayetano?
So far, kahapon din ay nakumpirma na nga na nag-file na ito ng counter affidavit no, sa Office of the Ombudsman. Pero bukod kasi kay Senator Alan Peter Cayetano, kasama din sa mga inireklamo ng Tindig Pilipinas si Senator Robin Hood Padilla na ayon kay Remulla, tila daw dinededma sila nito no, dahil nagtapos na nga yung panahon or yung period para tugunan nito o sumagot doon sa reklamo laban sa kanya, pero wala pa rin daw na kukuha na paramdam or tugon dito ang Office of the Ombudsman mula kay Padilla. Kaya daw hanggang sa ngayon, na hindi pa nila alam kung sasagot nga ba ito. No? Habang si suspended Acting Sergeant at Arms naman ng Senate na si Mama Plasca ay humingi raw ng extension dito at July 23 daw posible ngang makapag-file ito ng kanyang counter affidavit. At kabukod dyan, Denise, wala pang specific timeline din kung kailan ito maisasampa no, or mailalabas yung parusa or kung maibabasura man itong reklamong obstruction of justice. No? Pero kung hindi raw magpasa ng counter affidavit si Padilla, ang lalabas daw ay tila win-wave niya na yung kanyang right no, para sumagot dito sa reklamo laban sa kanya. Thank you for those updates. Again, that was mobile journalist Arles De Los Santos.